Kailan at paano nagsimula ang pagbibilang ng mga araw at taon ayon sa mga sinaunang tao at sa Biblia? Bago pa man may kalendaryo sa dingding, bago pa man may orasan sa kamay, bago pa man sabihin ng tao na taon 2026, ang panahon ay matagal nang umiiral. Hindi inimbento ng tao ang oras. Hindi ito likha ng hari, ng emperador o ng siyentipiko. Ang oras ay itinakda bago pa nilikha ang tao. Sa pinakaunang pahina ng Biblia, sa aklat ng Genesis, doon pa lamang ay nagsimula na ang pagbibilang. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga, unang araw. Hindi sinabi roon kung anong petsa. Hindi sinabi kung anong taon. Ngunit malinaw, may simula ang bilang ng araw. Ang unang binilang ay hindi taon, kundi araw. At ang araw ay hindi nagsimula sa umaga, kundi sa gabi. Para sa mga sinaunang tao sa Biblia, ang dilim ang simula at ang liwanag ang kasunod. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang araw ng Sabat ng mga Hudyo ay nagsisimula sa paglubog ng araw, hindi sa pagsikat nito. Ang oras ay hindi sinusukat sa segundo, kundi sa galaw ng liwanag at dilim. Bago palikhain ang araw at buwan sa ika-4 na araw, may bilang na ng mga araw. Ngunit nang likhain ang araw, buwan at mga bituin, doon malinaw na itinakda ang sistema ng panahon. Sinabi sa Genesis Kabanata 1 talata 14 na ang mga ilaw sa kalangitan ay magsisilbing tanda ng mga panahon, ng mga araw at ng mga taon. Ibig sabihin, ang kalangitan ang unang kalendaryo. Hindi papel, hindi bato, hindi digital screen. Ang mga sinaunang tao ay tumitingala sa langit para malaman ang oras ng kanilang buhay. Ang susunod na mahalagang tanong, kailan nagsisimula ang taon? Para sa modernong mundo, ang taon ay nagsisimula sa Enero 1. Ngunit sa Biblia, hindi ito ganoon. Sa aklat ng Exodo, nang ilabas ng Diyos ang Israel mula sa Egypt, itinakda niya ang simula ng taon. Ang buwang ito ay magiging pasimula ng mga buwan para sa inyo. Ang buwang ito ay tinatawag na Abib, na kalaunan ay tinawag na Nisan. Ito ay panahon ng tagsibol, panahon ng bagong sibol ng halaman, panahon ng pag-aani, panahon ng paglaya. Dito nagsisimula ang biblical year, hindi sa gitna ng lamig, hindi sa patay na lupa, kundi sa panahong may buhay at pag-asa. Ang kalendaryong ginagamit ng mga sinaunang Hebreo ay lunar calendar. Ibig sabihin, ang bawat buwan ay nagsisimula kapag may bagong buwan sa langit. Hindi sila basta nagtatala ng petsa, sila ay nagmamasid. Kapag lumitaw ang bagong buwan, doon nagsisimula ang bagong buwan sa kanilang bilang. Kaya ang mga kapistahan sa Biblia ay hindi fixed date sa papel. Ang Paskua, Pentecostes at kapistahan ng mga tolda ay nakaayon sa galaw ng buwan at panahon. Ang pananampalataya nila ay nakapaloob sa ritmo ng kalikasan. Habang lumilipas ang panahon, dumating ang mga imperyo. Dumating ang Babylonia, dumating ang Persya, dumating ang Gresya, at dumating ang Roma. Kasama ng mga imperyong ito ang kanilang sariling paraan ng pagbibilang ng panahon. Ang kalendaryong ginagamit natin ngayon, Enero, Pebrero, Marso, ay nagmula sa mga Romano. Kalaunan, ito ay inayos at tinawag na Gregorian calendar. Ito ang kalendaryong sinusunod ng buong mundo ngayon. Ngunit mahalagang tandaan, ito ay sistema ng tao, hindi orihinal na sistema ng Biblia. Hindi ito mali, ngunit hindi ito ang unang bilang. Kaya kapag sinasabi natin na tayo ay nasa taon 2026, ito ay bilang batay sa kasaysayan ng tao, hindi sa simula ng paglikha. Ang Biblia ay mas nakatuon sa layunin ng panahon kaysa sa eksaktong petsa. Hindi mahalaga kung anong taon sa papel, kundi kung ano ang ginagawa ng tao sa panahong ibinigay sa kanya. Ang tanong ngayon ay hindi lamang, kailan nagsimula ang pagbibilang ng araw at taon? Ang mas mahalagang tanong ay ito, paano mo binibilang ang sarili mong buhay? Bilang ba ng pera? Bilang ba ng tagumpay? Bilang ba ng taon sa mundo? O binibilang mo ang mga araw ayon sa layunin, katotohanan at kalooban ng Diyos? Ang mga sinaunang tao ng Biblia ay marunong maghintay ng panahon. Alam nila kung kailan magtatanim, kailan mag-aani,
kailan mananahimik, at kailan kikilos. Ngayon, mabilis ang mundo pero madalas walang direksyon. Marami ang may oras pero walang layunin. Ang panahon ay patuloy na lumilipas. Ang araw ay patuloy na lumulubog at sumisikat. At ang bilang ng taon ay patuloy na nadaragdagan. Ngunit darating ang araw na titigil ang pagbibilang ng taon para sa bawat isa. At sa araw na iyon, hindi tatanungin kung anong kalendaryo ang sinunod mo, kundi kung paano mo ginamit ang panahong ipinagkatiwala sa iyo.